What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. Ngayon po tayo sa part 5 kung paano nga ba mag-close ng deal o kaya naman paano nga ba mag-sales talk. Ngayon nakita nyo dun sa ating thumbnail, syempre bago nyo i-click yung video na to, ay meron kayong nakita dun na mga picture, okay? So yung picture na yon ay yung nakapag-close deal ako, okay? Kumbaga nakabayad na sila sa aking binibentang insurance that time. Tapos meron na silang tinatawag na yung parang book, okay? Na yun yung panghahawakan nila kapag sila ay magki-claim, okay? Kapag sila ay magki-claim ng investment o kaya naman ay magki-claim sila nung kumbaga insurance, okay, benefit nila. Kaya pag-usapan natin kung paano ko sila na close deal. Ngayon, kung makita nyo, merong sa thumbnail ko, merong isang lalaki tapos isang babae doon. Okay, yung isa kong na-close deal na babae ay sabi ko nung una kong mga video, okay, yung part 1, part 2, part 3 ay kailangan nyo ng target market. Okay, sino ba yung market nyo? Okay, so that time, okay, naisip ko yung ka-churchmate ko. Okay, so yung naging market ko is yung church namin. Okay, kaya nagtiwala sila. Okay, so shoutout kay Ma'am Tina. Salamat sa pagtiwala that time. Okay, kahit na bata pa ako. So, na-close deal natin. Tapos, 1.5 monthly yung kinuha. So, isa siyang picture. Okay, tapos, natin siya na-close deal natin siya. Nabenta natin siya ng insurance. Kaya, yun yung maganda. Kasi meron kang isang market. Okay, kumbaga meron kang isang picture na kakilala. Tapos, syempre, referral na yan. Okay? So, yung pangalawa naman na na-close deal ko na teacher ay ni-refer. Okay? Yun yung sasabi kong power of referral. Okay? Yung ka-churchmate ko, yung parang tita nung kaibigan ko, yung best friend ko, ay nashiran ko rin ng insurance. Tapos, kumuha rin siya. Okay? So, monthly rin yun. Okay? At I think mga 30s na sila. So, maabot pa ng 1 million yung kanilang sum assured o kaya mga 800 gano'n. Kasi pag the more na mas matanda ka na, or hindi naman sa the more na sobrang tanda mo, ay mas mababa yung sum assured. Pero ang mahalaga, meron kang investment with insurance. So, yun yung doon ko na-execute yung power of referral. Okay, i-refer ka nila na ikaw ay financial advisor, tapos, okay, nagbibenta ka ng insurance. Pangatlo, yung isa doon is yung ka-churchmate ulit namin. Ito ay isang businessman. Okay? At yan, pinagkatiwalaan din tayo na mag-invest sa insurance. Okay? Nung una talagang hindi ko naman ganun kakilala, pero dahil yun, chinat natin. Ang ginawa ko dati talaga matyaga akong nag-chat. Nagme-message sa Messenger. Ginamit yung platform na Messenger para makaabot, makabenta ako. Kaya that time, sir, ganito, baka pwede kayo ganito. Yung pinuntahan ko. Tapos sinare ko yung insurance. Tapos, yun. Nagbigay agad ng bayad. Okay, tapos after that, after a week, after a month ata, ay meron na yung kanilang book. Okay, yung panghawakan. Para pag nag-claim sila, yun yung ipapakita nila. Tsaka makita nila yung mga benefit. Okay, kasi andun yung kanilang mga benefit. Okay. Tapos, yung pang-apat naman is ka-churchmate ulit namin. Di ba? Puro ka-churchmate, no? So, ang nangyari doon, ni-refer lang din. Okay? So, talagang yung power of referral napakahalaga, okay, sa pagninegosyo. Okay, refer ulit, tapos yun, binigay ko. So, yun, maganda, masarap sa feeling na meron kang nako-close. Okay, tapos advice ko sa inyo, business tips, okay, bonus tip ko na rin sa inyo, na bawat success na na-reach nyo, okay, dapat i-celebrate nyo. Para kahit papano ay maganahan kayo. Kunyari, ako kasi pag yung may success ako, nakagawa ko ng YouTube video, okay, ng ganitong isang araw, ganito yung nagawa ko, tapos na-edit ko siya, okay. So, ang ginagawa ko, lalabas ako, punta ko sa 7-Eleven, okay, bili lang ako ng kape, 35 pesos, tapos yung 6 pesos na kwan, okay. So, kumbaga, i-celebrate mo yung success na ikaw nakapagbenta ka, nakagawa ka ng isang bagay na hakalain mo na hindi mo naman kaya, pero sa biyaya ng Panginoon, sa blessing ng Panginoon, ay na-reach mo yun. Okay? Huwag natin kalimutan ng Panginoon na lahat ng mga success natin ay ibalik sa Kanya.
dahil siya lang naman yung nagbibigay ng lakas para tayo ay makapagpatuloy at makabenta, okay, sa ating produkto. Kaya kailangan natin i-celebrate yung small success. Maliit man yan, pero sabi ko sa mga vlog ko, sa maliit na success, doon nagsisimula lahat. Small success, okay, tapos pataas ng pataas yan. Okay, kaya sabi ko sa inyo, kapag pinagkatiwalaan ka ng maliit, pagkakatiwalaan ka rin sa malaki. Biblical principle po yun. Kaya, yun po ay effective sa lahat. Okay, pwede natin i-apply yun sa ating pag-negosyo. Kaya, doon natin nakikita na, okay, kabuuan doon, okay, makita nyo yung power of referral. At the same time, yung meron kang target market. Okay, kasi naging market mo na agad yung kung saan kang community. Okay, valuable community. Okay, sa school nyo, mga teacher nyo, okay, school, okay, madami pa. So, sa pag-close ko ng deal, okay, sobra yung pasalamat ko sa Panginoon. Kasi, at the age of 17, 18, so, hindi ka talagang pagkakatiwalaan that time. Kasi, bata ka pa eh. Kumbaga, you have no small success. Parang, yes, nakapasa ako sa exam, variable tsaka traditional sa Manila, okay, konting success na yun, tapos magkakatiwalaan ka. Kasi ang tao, okay, makinig po kayo, sa tao kasi nakatingin sila sa success mo. Okay, bago ka nila pagkatiwalaan, dapat meron kang maipakita sa kanila na nakagraduate ka ng ganito, nakapasa ka ng ganito. Eh ako wala naman eh. Grade 11 pa ako, grade 12 pa ako. Nag-start na ako magnegosyo, financial advisor na ako. Tapos, ang nangyari doon, kumbaga, ang nakapasa lang naman ako sa traditional at variable na kailangan yun eh para magkaroon ka ng license. Kasi kailangan mo ng lisensya bago ka magbenta ng insurance. So, small success na rin, kaya siguro nagtiwala sila. Pero, alam ko kasi na hindi ako yun eh. At alam ko na ang Panginoon yun, na siya yung gumawa. Okay? Hindi pa ako hinog that time. Kaya, nagtataka ako na madami nagtiwala that time. Pero alam nyo ba na yun yung naging daan para matuto ako. Okay, madaming nga makapalpakan sa pagnenegosyo. Kaya pag binabalikan ko yung mga progress that time, nakakatuwa kasi ganun palang ginawa ko, ganun kabuti ang Panginoon. Okay, nakapag-close deal ka ng ganito kahit na maramda na sila pero ikaw bata pa. So, big blessing para sa akin na nag-start ako sa bata. Okay? Nag-start ako ng maaga mag-business. Okay? Kaya kung ikaw, okay, bata ka pa, kung try and try hanggang makita mo kung saan ka talaga. Kaya salamat sa Panginoon kasi yun, na-try natin yung mga ganong pagkakataon. Kaya ngayon na nag-execute tayo ng mga negosyo, ay nagamit natin yun. Yun naman yung purpose kaya ako kinakwento sa inyo, yung progress. Okay? Kung saan ako nagsimula at paano ko natuto, paano ko na-enhance yung aking sa journey sa business o kaya sa entrepreneur. Okay, so dito muna tayo at salamat sa patuloy na suporta. Okay, susunod na ating talakayan is yung paano ako magtrabaho, okay, yung daily habit ko. Ako that time, nung at the age of 17, 18 ako. Kaya, abangan nyo po yun. Pa-excite yung mga video natin. Kaya, see you on my next vlog. Dito muna tayo. And bye-bye. God bless you all.